Hi guys! Sa mga nagtatanong po sa akin kung paano mag-devotion, isi-share ko po sa inyo kung paano ko nag-devotion. Pwede nyo po itong dagdagan, pwede nyo bawasan, depende kung nagustuhan nyo kung paano ko mag-devotion. Unang-una sa lahat, kailangan po ng preparation. Ano yung pinag-prepare ko? Of course, may Bible. Okay, ang aking pong binabasa kadalasan pag-devotion ay ang Bible, Pinoy version, o yung Tagalog ko, yung Magandang Balita Biblia. Kasi guys, for me ha, ito lang naman, personal ano po, opinion. Personal opinion ko. Pag po tayo magde-devotion, importante na yung Bible po na pipiliin nyo, yung version na yon, naiintindihan mo at na-enjoy mo. Okay? Naiintindihan mo, na-enjoy mo, especially dun sa mga beginners, sa mga baby Christians out there. Kung wala pa kayong physical Bible, pwede naman po kayong mag-download ng Bible app at pumili kayo ng version na maiintindihan mo at mai-enjoy mo. Kasi kadalasan, bakit hindi consistent yung mga Kristiyano sa pagbabasa ng Bible or pagde-devotion ay dahil hindi nga po nila minsan maintindihan. Siguro kasi malalim. Or may mga kasi yung parables, yun medyo mahirap kasi yung intindihin. So, kailangan po talaga naiintindihan mo yung Bible na babasahin mo. Next, pwede kayong mag-prepare ng notebook and ballpen. Para pag meron kayong gustong isulat, diba? Kasi karaniwan na ginagamit po sa pag-devotion, yung magbabasa ka. Tapos, kung ano yung tumatak sa'yo na Bible verse, pwede mo siyang isulat. Tapos, sa baba, reflection. Diba? Ano ba yung tinuro sa'yo doon ng Lord? Parang, ano ba yung ibig sabihin ng Bible verse na yon? Tapos, sa baba, prayer. Yun yung unang way ng pag-devotion. Meron namang iba gumagamit ng mga methods. Personally, ang ginagamit ko before I soak scriptures, S for scriptures, O for observation, A for application, and last, prayer. Okay? Scriptures, observation, application, napaka-importante guys, application. I-explain ko to mamaya. And then, prayer. Okay? So, meron ka ng Bible, meron ka ng notebook, meron ka ng ballpen, nakapili ka na rin ng methods na gusto mo. Now, ang sunod mong i-prepare, yung time, and yung place. Ha? Kasama ba yun? Yes po. Kasi po, ang tawag po sa devotion, sa ibang term ay quiet time. Kasi parang nakikipag heart to heart ko dito sa Lord. Diba? Kasi bakit nga po ba tayo nagbabasa ng Bible? To know Him better. At para malaman natin, ano pa yung gusto niyang gawin natin? Ano yung mga commandments niya, yung mga ganyan, mas makilala natin siya, mas ma-inlove tayo sa kanya. So, imagine nagde-devotion ka, tapos ang dami nangyayari sa paligid mo, makaka-focus ka ba? Di ba hindi? So, may Bible ka na, may notebook and ballpen ka na, time and place na hindi ka madidistract. Now, start your devotion with prayer. Napaka-importante nito, guys. Hingin nyo sa Lord yung wisdom. Napaka-importante nito. Maraming beses, nagbasa ako ng Bible na hindi ako nakapag-pray, hindi ako naghingi sa Lord ng wisdom, ng knowledge, nabuksan niya yung isip ko, yung mata ko, na mangusap siya sa akin, nailid ako ng Holy Spirit. Guys, isang oras na wala pa rin pumapasok sa isip ko para akong lutang. Hindi ko talaga masyadong maintindihan, lalo na dun sa mga topic or Bible verses or chapter na medyo malalim. So, ano ba nangyayari dito? Ba't di ko mag-gets? So, start with prayer. Next, kung magbabasa kayo, make a plan. Ano yung sabihin ko sa plan? May iba, topical. So, halimbawa, meron kayong topic about love. Gusto nyo i-research yung love. Nandiyan sa 1 Corinthians chapter 8, oh my gosh, nakalimutan ko. 13! 1 Corinthians chapter 13! I'm so sorry. Ayan, love, pwede ring obedience, pwedeng trust, holiness, that is topical. Or kaya mga characters, si Abraham, si Jacob,
Or si Jonah, my favorite, one of my favorites, mga ganon. Topical yon. Or book per book. Ito, isasuggest ko to dun sa mga baby Christians. Start with the gospel. Ay, kasi nandun si Jesus. Doon nyo talaga makikilala si Jesus, yung heart ng Panginoon sa ministry. Imagine, bumaba siya sa lupa para po iligtas tayo. Namatay siya, pero nagstay siya dito ng 3 years. Hindi ko yun minsan mag-get. Sabi ko, Lord, bakit kailangan ka pa magtagal dito ng 33 years? Nag-start ka ng ministry mo, 30 ka na, tapos 3 years ka nag-ministry. Na pwede namang lumumba ka dito, hindi ka na naging baby, mga ganun. So, minsan malikot po yung isip ko, ang dami kong mga tanong. And, nakakatuwa, kasi sinasagot din naman ako ng Lord. So, napansin ko sa ministry ng Panginoon, hindi siya nakapokus lang sa pag-share ng gospel at ng good news. Kasi, nakikita niya yung pangailangan ng tao. Mahalaga din po sa Lord yung lahat ng aspeto na pangailangan natin, hindi lang spiritual life. Kasi hindi naman agad-agad tayo kukunin ng Panginoon once na sumampalataya tayo, 'di ba? 'Di ba? Mahabang panahon tayong, though maikli lang yung sa kanya, mahabang panahon tayo mananatili dito sa lupa at maraming pagsubok sa buhay. May mga nagkakasakit, may sinapian ng demonyo, may nagugutom, 'di ba? At lahat 'yon tinulungan ng Panginoon. May mga pinagaling siya, pinakain siya sa mga nagugutom, yung 5,000 and 4,000 na pinakain niya. Yung mga ganun. Okay, so meron ka ng topic. Basahin mo. Huwag kang grasshopper na patalon-talon. Kasi imagine, ang importante po dito sa book, halimbawa, mag-set ka ng goal. Kung chapter 1 lang, or halimbawa, kung 1 chapter lang yung kaya mo basahin, be it. No? Today, chapter 1, pili ka ng time and place, maaring sa umaga, sa gabi, depende sa'yo kung kailan ka po available at walang distraction. O chapter 1 lang muna. Huwag mong pagpilitan na gawin 2 chapter a day kung hindi mo kaya. May mga ano po kasing slow reader katulad ko, yung ninanamnam ko. Gusto ko talagang yung isang chapter lang, pag-iisipan ko yan. Gusto kong himay-himayin yan. Ganyan po ako. Ano po, hinihimay-himay ko siya. Ano ba yung mga events na nangyari? Ano ba yung ibig sabihin nito? Ano ba yung ibig sabihin yan? Ganyan ako. So, kung slow reader ka, edi isang chapter lang, ano po, i-reflect mo yan. At wag kang grasshopper na ibig sabihin ko po, kung chapter 1 ka ng Lunes, chapter 5 ka na agad ng Martes, hindi pwede yon. Susan po ba kayo nakapanood ng movie? Nanonood kayo ng movie, ng K-drama, o nagbasa kayo ng libro, Wattpad man yan, o ano, na in-skip nyo yung usong simula. Nag-jump na agad kayo sa gitna. So, paano nyo malalaman yung kwento? Right? Diba? And, dun po sa SOAP method nga na sabi ko, scriptures, observation, application, guys. After nyo magbasa, halimbawa sinulat nyo po, mag-pray na ulit kayo. This time, hingin nyo yung tulong ng Holy Spirit. Natulungan kayo na kung ano po yung nakuha nyo dun sa pinasa nyo. Commandments man yan. Gusto ng Lord na mag-surrender kayo. Meron ba siyang gustong baguhin? Yung mga ganon, kailangan po natin hingin ng tulong ng Holy Spirit na Lord, tulungan mo ako na kung ano yung nilagay mo sa puso ko. Kung ano yung natutunan ko, may apply ko. Kasi ang sabi po sa Santiago, sa James chapter 1 verse 22, basahin ko lang. Okay, ito ang sabi, gawin nyo kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Kung pinakikinggan nyo lang yon, niloloko nyo lang ang sarili nyo. Kasi, kung pinakikinggan lang ng isang tao ang salita at hindi naman niya ginagawa yon, kagaya lang siya ng taong tumingin sa salamin, tumingin sa salamin, na after niyang makita ang sarili niya, umalis na siya at nakalimutan na agad ang itsura niya. So, useless. So, pray. End it with prayer. So, yun lang po. God bless. Kung meron pa kayong gustong tanong, kung meron pa kayong mga questions, at kung kaya ko naman pong sagutin yan, gagawa po ako ng video. So, balitaan nyo ako. Kung nakapag-start na kayo ng devotion nyo at nakatulong yung devotion na ginagawa ko, pakibalitaan po ako. So, yun lang po. God bless.